Hello, magandang gabi. Actually, ano ngayon umaga ngayon, Sunday kasi. Kaya meron akong time. So, may nag-forward sa akin ng timestamp regarding do sa pag explain ni Tita Marbs do sa Muslim issue ni Sir Alex Pabella. So, pakinggan natin mga men, ano. Galing sa spokesperson ni Sir Alex. Tirahin yun si Kuya Alex. Basta ako, magko-comment lang ako. Pag tinira nila si Kuya Alex, pag alam ni Kuya Alex at magsumbong sa akin, ay, teka, sandali, titingnan ko. Alex wala pa Kaya kayo sa'yo si Marbs Alex wala pa kayo sa'yo si Kasi Marbs alam kahit ko, tirahin ka ng mga alam yan. ko kaya naman ni Kuya Alex i-handle yung stress doon. At nag-uusap lang kami, tawanan lang kami ng tawanan. Hindi, feeling ko hindi niya kaya yung yung stress. Kasi lagi niyang ina-acknowledge sila Don Sebastian eh. Tapos sila Don Sebastian, sino pa ba yung isa, si FLM Debunk? Hindi niya kaya yon. Siyempre sasabihin niya sa'yo, Tita Marbs, na siyempre nagtatawanan kayo kasi ikaw lang naman ang makakaintindi sa kanya sa mundo ng yung ganito eh. Ito naman kasi ang titingnan mo doon. Just imagine, I think magto 20k na ba yung yung follower ni Sir Alex Pabella. Tingnan natin ha. Kasi sa totoo lang, men, kung may balak siyang tumakbo sa politics, mapapatunayan na mahina ang loob niya. 'Di ba? Kasi ganito, men, sa politics mas madumi 'yun. Buti nga ito mga petty lang ang pinag-uusapan. Just imagine, nakikita ko dito 12k ang followers ni Sir Alex Pabella. Masyado na siyang maapektuhan. 'Di ba? Masyado. Nag-hire pa siya ng niya, ng makakatulong niya sa tapos babalik ta rin niya pa kami na kami pa yung iyakin. Just imagine, sabi nung ni Sir Rogelio Santiago, yung yung hinire niya, iyakin daw kami. Sabi ko, ba't naman kami mag-iiyakin? Nag-hire ba kami ng tutulong sa amin na na ipagtanggol ang sarili namin? Ikaw naman, di ba? Ito kasi, alam mo kasi si Tita Marbs, hindi ko naiintindihan kung sometimes nag-iisip ba siya sa sitwasyon. Kasi feeling ko kay Tita Marbs, maihahalin tulad ko siya sa isang computer eh. Kung ano yung i-input ni Sir Alex Pabella, yun din yung sasabihin niya. Halimbawa, ay, hindi naman ako nai-stress. O hindi daw nai-stress. Alam yon, pero wala kang sa kanya na yung sariling thought niya na hindi, feeling ko durug na durug si Sir Alex Pabella, ganyan, etc. etc. Gusto, kung ano lang i-input ni Sir Alex Pabella, yun lang yung i-relay niya. Di ba? Pero tingnan natin dito sa pag-uusap na to kung Pag may inuutos sa akin, i-post mo to, i-post mo to. Apektado ba siya? Naapektuhan ba siya sa mga posts nila Don Sebastian, mga ganun? Doon sa, bakit naman kasi daw may didi-didi? Bakit daw may? Bakit naman kasi daw may didi-didi? Anong didi-didi? Ano yun? Yung pinost niya. Yung pinost niya na na binura niya din or nabura dahil doon sa pagpo-post niya nung Hindi ko alam ba't niya shinare yun eh. Yung sabing gano'n, hindi daw maganda sa paningin ng bata na may gano'n. Tapos pinost niya. Hindi ko siya maintindihan kung ba't niya ginawa yun eh. Pero ibig sabihin naapektuhan siya. Natatamaan siya. Ibig sabihin. Wala siyang hindi. Kasi tama. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita yung monitor. Sabi ka na, tinatanong si Ryulen, naapektuhan ba siya? Hindi siya makapag-decide. Ang panghahawakan niya pa rin, yung sinasabi ni Sir Alex Pabella. Naapektuhan siya. Natatamaan siya. Ibig sabihin. Wala siyang hindi. Kasi Hindi, ganito Tita Marbs, wait lang.
Nag-iinit na naman yung dugo ko eh. Tita Marbs kasi, hindi mo kailangang marinig sa kanya na affected siya para masabi mong affected siya. 'Di ba? Para halimbawa, ano, yung halimbawa nasa madilim tayong lugar. Natatakot ka ba, bungo? Hindi ako natatakot. Pero yung itsura ko, makikita mo naman eh. Or the way ako magsalita eh. Ewan ko, spokesperson nga, di ba? Parang ang mangyayari, echo lang si Tita Marbs ng... Dito, ito pag-usapan na lang natin. Ito kasi ayaw ko sanang itasal to, ha? Ah. Ito kasi tungkol sa Muslim. Ayaw mo na to. itakal, ikaw nga yung spokesperson. Hindi kasi, ito lang, start lang. Ito kasi sa Muslim na Marbs, to. kwentuhan lang. Tuno ka ba? Walang ibang ano rito. Kwentuhan Basta lang to. wag na lang Sige, go. i-post sa social media kasi wag na lang i-record at i-post sa social media. Hindi. Kasi Public yun eh. At saka, ito yung rebat ko doon sa pagnanakaw, no? May permission si Sir Alex Pabella. Inutusan niya kami. Oh, mga utusan ko, i-post mo, i-post nyo tong, nagsalita, recorded ko yun. Yun ang ipapangsampal ko kay Rogelio Santiago kapag binanatan niya ako ng pagnanakaw ng video. Kapag may permission na kasi ni Sir Alex Pabella, hindi na pagnanakaw yon. Wala akong pakialam kung palalabasin nyo, hindi, nasabi lang. Hindi eh, nagbigay siya ng permiso eh. Kumbaga sa kontrata, wag kang pirma ng pirma, pag-aralan mo muna. Yun ang hirap kasi pag tanga. Magbibitaw ka, tapos magbibintang ka na nagnanakaw. Pag nakaka-apekto na sa'yo yung video, pag nanakaw na, ano ba? Tapos sasabihin mo ngayon, Tita Marbs, i-play natin yun, baka sabihin kasi, nag-aano tayo eh. Nirecord ko yun sa cellphone ko, men eh. Diba? Ito yung ipapang-rebat ko sana kay Rogelio Santiago pag inopen niya na naman yung pagnanakaw na yan. So sobrang hindi kasi nag-iisip kung ano-ano ang sinasabi. Oh, pakinggan niyo to, sabi ni Sir Alex Pabella, ha. Oh, di ba naman? Sabi ko sa inyo, mga kaibigan, minuto lang ang ating Pinos nasa kamay na ng ating mga taga-post. Kaya kayong mga dagandingding, manatili kayo na aking alila at alipin. Pag ako ay nag-post, i-postin nyo para tayo sumisikat. Oh. Yung sinasabi yung... Pag nanakaw pa ba yon? Yung ginagawa namin, sa kanya nang galing yan eh. Inutos niya sa amin yan eh. Diba? Ang sasabihin niya naman, pag sinabi pala ni Alex Pabella na tumalon kayo sa tulay, tatalon kayo. Hindi, pipiliin namin yung susundin namin. Yung talagang makakatulong sa amin. Ano kami, tanga? Sinabi niya, winave niya yung karapatan niya eh. Kasi yung pagpo-post ng video niya, kailangan namin yun para maipakita sa tao. Para maipakita sa tao na na mali yung sinasabi niya. O dahil may permission na galing sa kanya na i-post nyo lang na i-post. O pag nanakaw pa ba yon? Tapos sasabihin ito ni Tita Marbs, wag daw i-post, kinokontra niya yung amo niya eh. 'Di ba? Ano ba? Yan ang isasampal ko kay Rogelio Santiago pag nagharap kami. Itong mahirap kasi sa atin eh, dadaldal eh. Kapag sumabla yung dinaldal, hindi mo alam kung pagsasabihan ka na nagnanakaw na. Siya din na nag-utos. Diba, men? Ano ba? So, sobrang confident niya. Akala kasi ni Sir Alex Pabella, lahat ng dadaldalin niya, okay lang. Hindi niya iniisip na may sablay. Nagbigay siya ng permiso sa amin. Diba? O, pag nanakaw pa ba yon? Baka mamaya, demanda ko yung tangang Rogelio Santiago na yan eh. Sa pag-aakusa sa amin, ipapasa ko to kay Sir The Kings. Diba? Sasabihin kami nagnakaw, may permiso nung may-ari. Diba? Tanga, diba? Nagbigay ng permiso, tapos magagalit pagka nire-repost yung video. mamaya,
may nasabi din pala ako na hindi maganda. Siyempre, kaibigan ko rin yung tao. Pero wala naman ako sinasabi, di ba? Kaibigan ko si Kuya Alex, ayaw ko rin na mawalan niya siya ng tiwala sa akin. Kung sabihin, Sir Yulin, ang tungkol sa Muslim na yan, at nakita niya yung mga post ni The Kings, automatic pumunta siya sa abogado at nag-consult siya sa abogado kasi may legal office ni abogado talaga humawak yan. Yan na naman ang sinabi mo eh. Yan na, hindi, sa totoo lang, totoo naman yun. Naniniwala naman ako kay Tita Marbs. Na sinabi talaga sa kanya ni Sir Alex Padilla yon. Ang problema, totoo ba yung sinasabi sa'yo ni Sir Alex Padilla? Kasi yan din na sinabi kay Monica eh. Di ba nag-usap tayong dalawa? Ito yung nakakatuwang pangyayari kay Monica. Sabi ni Tita Marv sa akin, kakasuhan daw si Monica dahil nag-leak daw yung conversation nila. Pati daw yung voice message, kakasuhan daw ng Data Privacy Act. 'Di ba? Yun ang kinuwento naniniwala naman ako na kinuwento naman kay kay Tita Marbs. Kaya lang yung authenticity ng kwento kay Tita Marbs, yun ang questionable. Alam niyo kung bakit? After sabihin sa akin ni Tita Marbs yun, nag-publish ng video si Sir Alex Padilla. Sinasabi ni Sir Alex Padilla, peke daw yung conversation, AI daw, pati yung boses. 'Di ba? Nareakan ko na yun, nakalimutan ko na kung ano link eh, pero kalkalin niyo yung mga video ko. Nareakan ko yun. Tinanong ko, sabi kong ganon, bakit kakasuhan ng data privacy? Ako hindi naman pala totoo yung conversation. Doon pa nga lang, hindi mo naiintindihan kung alin ba doon yung totoo na sinasabi. Sabi daw ng abogado, kakasuhan daw, sabi ni Tita Marv, si Monica, sa paglilik ng info. 'Di ba? Kakasuhan daw. Tapos nga sasabihin, peke yung conversation. Hanggang ngayon, ano nangyari doon sa pagsampa ng kaso kay Monica? Wala. Hindi naman sa sinasabi ko hindi kaya ni Sir Alex Padilla magsampa ng kaso kay Monica. Kaya lang, every time na kinikwentuhan kanya na ganyan, hindi ko naiintindihan ba't paniwalang-paniwala ka pa rin. Di ba? Kaya nga sinabi ko sa inyo pag hindi sinampa ng kaso si Ma'am Monica, wala ito. Di ba yung credibility ni Sir Alex Padilla, pababa. Di ba? Tapos ito na naman si Tita Marbs, dumadaldal na naman ang abogado na yan, na kinikwento na naman, di ba, men? Consult siya sa abogado kasi may legal office ni abogado talaga humawak yan. Okay. Sabi naman ng abogado, just wait for 2 weeks kung anong update ganyan. Tapos sabi niya, kakasuhan nila ako. Sila nga dyan. Ang mukha ko nga, ginagawa nilang didi, may didi pa na parang bata, may Yung baby. Na sila doon si Bastian yun. Di ba? Ako nga. Hindi. Tignan mo logic ni Sir Alex Padilla, Tignan mo logic, pakinggan mo yung sabi ni Tita Marbs. Siya sa abogado kasi may legal office ni abogado talaga humawak yan. Okay. Sabi naman ng abogado, just wait for 2 weeks kung anong update ganyan. Tapos sabi niya, kakasuhan nila ako. Sila nga dyan. Ang mukha ko nga, ginagawa nilang didi. Alam mo, di ba, mahina ang pick up ni Sir Alex Padilla. Alam mo kung bakit? Hindi naman yung mga basher niya magkakaso sa kanya, yung mga Muslim na ininsulto niya Mga Muslim ba yung gumawa may dede na yung baby na itsura niya? Muslim ba yung gumawa nun? Hindi naman Muslim ang gumawa nun Bakit isusumbat mo sa mga Muslim yun? Ininsulto mo yung mga Muslim. Ano ba talaga to, Sir Alex Padilla? Sila nga, kakasuhan nila ako. Hindi naman si The Kings ang magkakaso sa'yo. Yung mga Muslim naman, ano ba, sir? Sir naman May didi pa na parang bata, may Alam ko yan, nakita ko yon. I don't know if si Don Sebastian ba yung nag-publish nun? Or si, parang AI generated yun na meron siyang yung parang chupon or feeding bottle na dala-dala. Ako nga, sabi niya, ako may question si Mabuhay ang Pinas. Ate Marbs, Muslim ba talaga si Alex? Muslim ba siya? Sinong may tanong? Si Mabuhay ang Pinas. Muslim siya? Muslim. Kain siya ng baboy? Ha? Convert Muslim si converted? Kuya Alex. So bakit siya kumakain ng baboy?
O sige, Hindi, sige. convert Muslim si Kuya Alex na lumipat sa Christian, born again Christian. Kumbaga naging Oh, Muslim na rin siya. Bullshit yun. Oo. Bullshit Muslim yun. na naging Christian. Sige, granting, no? Sige, tatanggapin ko. Siyempre, Muslim ka dati. Granting na Muslim si Sir Alex Pabella. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pang Muslim ang pangalan niya at Alex Pabella. Di ba? Sometimes, ewan ko, granting, no? Granting na Muslim si Sir Alex Pabella before, tapos naging born again Christian siya ngayon. Okay. So, o nga naman, naging born again Christian ka, pwede ka nang kumain ng baboy. Pero yung dapat yung pinanggalingan mo na religion, alam mo kung gaano ka-sacred dun yung ano eh. Yung pagkain ng baboy eh. I think, let's say sabihin na natin na na naging born again Christian siya. Feeling ko yung adjustment sa hindi pagkain ng baboy, mahihirapan pa rin siya nun kahit born again Christian na siya eh. Totoo lang. Oh, granting uli na bakit sinasabi niya ngayon Muslim siya ngayon? Di sana sinabi niya doon sa sentence niya, dati din akong Muslim. Di ba? Bullshit eh. Kahit anong palusot nyo, mali pa rin dahil pinortray niya doon sa video niya, kaya niyang utusan yung Muslim na kainin ng baboy. Diba? It doesn't matter kung Muslim ka doon. Walang kinalaman kung anong religion nyo eh. The video itself, nagpo-portray yun ng hindi maganda. Diba? Kahit pa sabihin mo na na sa pelikula nga ang dami narereklamo eh. Kahit alam naman nating hindi totoo yung nandoon sa loob eh ng movie eh. Sana nagigets ito nung mga nung mga nagtatanggol kay Sir Alex Pabella katulad ni Tita Marbs. Ba't bullshit Ewan ko nanay sa'yo. ko ganun din nanay ko Katoliko. Nanay mo Tapos Muslim? Sa Katoliko. Hindi. Katoliko. Sabi mo kanina, Muslim siya na naging Hindi. Catholic, 'di ba? Oh, Sabi pero mo, born paniniwala again naman Christian. na niya yun, Artiko. Hindi yun totoo. It's a lie. Pero hindi, kasi ganito yung Okay. sa'yo din. At the moment So yung kasi, explanation niya sa'yo, Pero to be fair naman, ako naniniwala naman talaga ako na kinuwento yun ni Sir Alex Pabella sa kanya. Kasi nga si Tita Marbs nga, uto-uto. Hindi mo pwedeng sisihin ako, kung sa totoo lang, i-absolto ko si Tita Marbs dito. Ang pagiging guilty lang ni Tita Marbs, pagiging uto-uto niya. Pero yung mga sinasabi niya, totoo naman yun, na siguro naman, kinikwento sa kanya ni Sir Alex Pabella. Yung authenticity nga lang ng kwento kay Tita Marbs, yun ang hindi natin mamimake sure. at the sinabi niya moment, sa'yo na Muslim siya tapos nag-convert siya into Christianity. sabi niya sa akin, ate, meron naman akong background din sa Muslim, kaya nga It doesn't nagyan din daw matter. siya. Hindi mas lalong mas lalong liable ka. Alam mo naman pala ang batas ng Muslim eh dahil nanggaling ka dun eh. Tapos gagawin mo yon. Hindi mas tinanga mo yung sarili mo nun. Di ba? Kung ako kay Sir Alex Pabella, sisisantihin ko bilang spokesperson to eh. Lalo nilulubog si Sir Alex Pabella eh. Kaya dinedate na yung video kasi syempre alam din niya na baka makita din ng mga kaibigan niya. Kaya dinilit daw ang video. Siyempre, alam niyo makakita. O ano sinasabi ni Rogelio Santiago na ba't yung mga ibang Muslim doon, hindi naman daw nagre-reklamo. Di ba yan ang message ni Rogelio Santiago? Tapos aware din naman pala si Sir Alex Pabella na kaya daw dinidelete eh. Baka daw makita nung di may mali. Tapos ang ipapaliwanag ni Sir Alex Pabella, nasa utak daw yun nung nasa makikitid daw ang utak yon. Di kung ganon makikitid ang utak ng mga dati mong kaibigan Muslim. Talaga naman tong Talagang Muslim. all over the place yung nila, yung palusot nila. Hindi ko alam kung paano bumubenta ito sa kay Tita Marbs.
kumbaga andun pa lang sa part na yon, parang may pag-accept na rin siya. Kumbaga nahiya din. Pero ang ano niya, lumala ng lumala. Sabi ko sa kanya, hayaan mo na lang kasi hindi pa naman nagba-viral ng video. Mas malaking issue pag nag-viral yun, at least dinilit mo. At kung ano Hindi pa naman nagba-viral. Tandaan mo, naka-record na sa internet yon. At anytime, pwedeng pumutok yon. Di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, katulad nga nung kay Cherry White, di ba? Yung nagda-drive siya na nakataas ang paa niya. Taon na yun bago na-discoveryhan ng LTO Kaya nga sinasabi, di ba? Mag-iisip muna bago magpo-post. Hindi ako naniniwala na dati kang Muslim tapos ang dali gumawa para sa'yo ng mga ganong video. That's bullshit. Tama yung sinasabi ni Ma'am Arte Coco dito. Bullshit. Nanggaling ka dun Alam mo, dapat kung yung degree ng kasalanan yon sa mga kapatid nating Muslim, tapos bibiruin mo ng ganon, men? Ano ba? Ano sabi ni Lord Jesus? Teka, kasal si Alex noon. Christian faith. Nagpakasal siya sa simbahan. So, paano siya naging Muslim before tapos nagpa-convert into Christianity? Ibig sabihin, alibay niya lang yon. Alibay niya. Hindi, maybe siguro, marami siyang kaibigan na Muslim. Yun, kaya feeling niya, belong siya sa Muslim community. Pwede naman yon. Ang problema kasi dito nga, si Tita Marbs. Sana pala, nandyan ako ng time, kasi tulog na ako ng mga time na yan Di ba? Ang nakikita ko kasi dito, totoo naman ang sinasabi ni Tita Marbs. Na yun ang sinasabi ni Sir Alex Pabella. Ang hindi totoo yung sinasabi ni Sir Alex Pabella sa kanya. Ilang beses nang na-prove yun Di ba? Na nag-Muslim siya before. At naniwala ka naman. Alam mo, Tulad si yun naman ay Ate sinasabi niya Marzo. sa akin. Sa part na yan, hindi ko naman ginagawang big deal yan kung anong totoo. Kasi pwede naman tayong... So, paano yung mga sinasabi mo? Hindi mo pala ginagawang big deal kung totoo. Tapos pinaninindigan mo. Tita Marbs naman. So, Christian, ano, pwede ikaw tayo nag-work ka. pwede tayo Ito, Ate magpalipat-lipat ng Marbs. religion Sige. Hindi. Pwede I know, tayo- we could, mag-convert pwede. Pero hindi, Dyan ikaw lang kayo, na dyan lang kayo. di ba? Hindi, di ba ikaw, Ate Marbs, nag-work ka sa Muslim family. Ah. Nasa Muslim country ka. So, Ah. accepted ba yung ginawa niya for you? Yung ginawa niyang ganun? Accepted mo yun? Alam mo, Yung dito ginawa niya kasi, pang-insulto? hindi kasi, alam mo, pag Muslim yung mga kasama mo, kailangan mo respetuhin. Kaya nga kami, Good. Parang sa FB, no? Hindi naman lahat ng FB Kristiyano May Muslim din tayong kasama sa Facebook. magsalita ka lang ng tungkol sa baboy ba, hindi ka magsasalita kasi nire-respeto mo sila. Hindi nga. Good. Oo nga, 'di ba? Cool. Ikaw alam mo 'yon, alam mo yung Alam pagiging ko. sacred ng religion, pagrespeto sa religion. So, Oo. ikaw na nasa Muslim country at nakikisalamuha ka sa mga Muslim na tao, yung ginawa ba Alam ni ko, alam Alex? ko. Accepted mo ba 'yon na as a content creator na kasi 'di ba sabi mo Kaya nga, dati, pag content lang, wala kang pakialam kung may masasaktan. Correct, sinabi Diba? niya yan. Sabi mo dati. So, okay lang yung ginawa ni na may nasaktan siyang mga Muslim, naka-insulto siya sa ginawa niya pagpapakain kuno dun sa tao niya na kunyari Muslim na Arabo, na milahing Arabo. Okay. So, for sige, you, sige, dahil sige. sabi mo dati, na content lang, so okay lang yon na maging ganon. Kasi 'di ba yun yung reasoning mo before, na okay lang yun kasi Okay. content lang, wala akong pakialam kung may masagasaan. So okay lang yun sa'yo. Yung Hindi ginawa kasi ni nga, Alex. kaya nung nakita ko nga yung video, actually yung whole video na pinost niya, hindi ko nakikita yon. Ang nakita ko na lang yung kay Pogenius. Kaya tinawagan Wala namang pinagkaiba yun kung si Food Genius ang nag-post nun o hindi Tita Marbs naman. ko siya agad. Sabi ko, kuya, bakit ganun? Sabi niya, ate, na-delete ko na, wala na. Sabi, siguro na-realize niya sa sarili niya na may mali doon sa video. Oh, may mali pala. But every time na kinakausap siya, sinasabi niya, parang makikitid daw ang utak ng mga nagbibigay ng kahulugan doon. O, di ba sinungaling? Tapos sasabihin ng spokesperson niya, nare-realize niya palang mali.
Ito ang problema eh. Hindi niya kasi tinatanggap yung pagkakamali. Alam mo, sa totoo lang, pag nag-post, hindi naman kami makikitid ang utak din eh. Pag nag-post yan ng apology video, baka tapos na yan. Move on na tayo lahat. Kaya lang, ang problema niyan, katulad ng sinasabi ko, pag nag-resurface yan, di ba? Ito yung masakit. Kung meron man balak yan na tumakbo sa politics, si Sir Alex Padilla, yun ang perfect time i-resurface yung video na yan. Yari siya. O, alam ba, tatakbuhan niya doon ay kapitan or let's say mayor. Kasi yun ang mga nakikita kong tatakbuhan yan eh. Mayor, yari ka boy. Pag nilik yan, yung video mo na yan ay galing makikita kay Fuji News. Yung video mo na yan. 'Di ba? Then kapag pagka yan ay napanood ng mga Muslim, yari ka. 'Di ba? Actually ngayon naka-file. Hindi pa naman naka-file siguro. Pero nakita na ng mga ng mga Muslim eh. At marami ng nakita na rin ni Ismael Mangudadato eh. 'Di ba? Ngayon, okay lang yan siguro dahil maliit na content creator ka lang. Pero syempre, as time goes by, nakikilala ka eh. Tumataas yung subscribers mo eh. Then biglang lilitaw yung video na yon. Kasi kasalanan mo talaga yun, men eh. At hindi mo naman pwedeng sabihin na nagnakaw ng video yung mga yon. May evidence kami na binibigyan mo kami ng permiso na i-repost ang mga videos mo. 'Di ba? Sinabi mo yun eh. We don't give a shit kung yun ay joke o hindi. Sinabi mo yun eh. I-post yung video ko. Niwala ka naman disclaimer doon sa video kung yun ay joke lang. 'Di ba? Kahit nga doon sa Muslim video mo, wala namang nakalagay na joke yun eh. Saan ka pupunta ngayon? Sarili mo din naman kasi nagbigay ng problema eh. Alam mo kung ano yung mga ginawa mo, kung ba't na ka sa shithole na yan. Number one, kinampihan mo kay FLM na alam mo na maraming kaaway sa FLM. 'Di ba? Ano yun? Automatic yun na kapag sinamahan mo sa FLM at binablog-blog mo sa FLM, yung kaaway ng tao, pag-iinitan ka din. Hindi naman tayo tanga eh. For example dito, maraming may ayaw sa inyo kay sino ba ang pinaka-hate nyong tao ngayon? Ayoko ng politics ha, baka mamaya may partida. Let's say si Bin Laden, galit na galit ko kay Bin Laden. Tapos iba-vlog ko, mabuting tao si Bin Laden. 'Di ba? Alam naman natin hindi. Malamang kayo, bumurahin nyo ko nun. Common sense na lang kasi ang gagamitin dun eh. After mong gawin yon, yung mga basher mo pa, pinatul-patulan mo pa, malamang papatol din pabalik sa'yo yan. Ang kabulsitan mo pang ginawa, nag-hire ka pa ng isang aso mo na lalong pakukomplikaduhin yung sarili mo. Alam mo pinakakatangahan na ginawa mo, Sir Alex Padilla, gumawa ka pa ng video na regarding sa Muslim nang hindi mo pinag-isipan. Nagpatong-patong yung mga kabulsitan na ginawa mo, men eh. Tapos ngayon ang sisisihin nyo yung mga tao doon sa mga decision mo na ba na yon, pinilit ka ba namin na gawin yon? Hindi naman namin pinilit gawin yon. Inani mo lang yung mga consequence na kalakip ng mga ginawa mo na yon. Na in the first place, alam mo dapat lahat yan. Bilang isang matalino na maraming gasolinahan na pinatayo, alam mo dapat lahat yan. Basic yan mga yan eh. Lalo na kung yung pinoportray mo magaling kang businessman. Unang-una yung politics, alam mo dapat yan eh. May political power ka naman. Siguro naman, hindi ka naman bobo pagdating sa politician. 'Di ba? Ano ng politician to eh, pag galit ang mga tao sa taong to, wag mong didikatan to.
Politics 101 yan eh. Nakukuha mo, Sir Alex Pabella, kahit ako, wala akong alam dyan sa mundo mo, naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, di ba, ginagamit ng mga politicians na dikitan, mga artista, dahil alam ng mga politiko, malakas ang hatak ng tao sa artista, gagawing endorser si Sara Geronimo, si Piolo Pascual, yan ang mga nililigawan ng ano. Ngayon, mga content creator ang nililigawan nila kasi alam nila malakas sa tao. Sila Malupiton, yan, pwedeng ligawan yan pagdating ng eleksyon. Sila Kong TV. Kaya nga nabash si Kong TV, di ba? Nung sinuportahan yung Solid North. Di ba? Hindi mo ba naiintindihan yung mga ganong bagay? Tapos pag nag-backlash yung ginagawa mo na yun, sisisihin mo yung mga tao? Tanga ka ba? Decision mo yan, min eh. Kaya kahit talaga pitpitin yung itlog ko, hindi ako maniniwala talagang siya yung may-ari ng gasolinahan eh. Di ba? Kahit mapakitaan nyo kung maraming dokumento. Yun kasi, ito hindi ko inaaway si Sir Alex Pabella, kaya lang, ini-explain ko kung bakit nararanasan niya yung mga ganitong bagay. Di ba, min? 30 minutes na pala, no? Continuation na lang bukas ng umaga. 'Di ba? May lakad pa kasi ako eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.